Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 54. Ang lihim na desisyon ng Batang Mondragon. Tahimik ang mansyon ng Monteverde ng umagang iyon. Walang sigawan, walang alitan, ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na malinaw. May mga taong hindi kabilang. Nakatayo si Don Gustavo sa gilid ng bulwagan, bahagyang nakatago sa anino ng mga haligi. Sa gitna ng silid, naroon ang kanyang ama at si Don Ricardo, seryosong nag-uusap tungkol sa mga lupaing Polalawakan, mga kasunduan, at mga pangalan na hindi niya kilala. Hindi siya tinawag, hindi siya tinanong, naririnig niya ang bawat salita, ngunit ramdam niyang hindi iyon para sa kanya. Habang tumatango si Don Ricardo sa bawat desisyon, napatingin sandali si Don Gustavo sa kanilang mga mukha. Walang galit, walang inggit, isang tanong lang ang bumuo sa kanyang isip. Hanggang kailan ako mananatiling nakatayo sa gilid? At sa umagang iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nagsimulang mabuo ang isang pakiramdam. Hindi pagalit, kundi pagkapagod sa pagiging hindi kabilang. Matapos ang pagpupulong, isa-isang nagsiyalisan ang mga matatanda. Nagbalik sa kani-kanilang gawain ang mga tauhan ng mansyon, parang walang nangyari. Si Don Gustavo ay nanatili sa kinatatayuan niya. Hindi siya umalis agad, parang may hinihintay, o baka umaasang may tatawag sa kanya. Ngunit walang lumingon. Walang nagsabi ng, "Gustavo, halika." Walang nagtanong kung ano ang iniisip niya. Sa halip, isang utos lang ang dumaan sa kanyang pandinig. Isang tauhan ang inatasan, isang plano ang sinimulan. Lahat ay nagaganap na para bang wala siya roon. Doon niya naramdaman ang bigat. Hindi galit, hindi puot, kundi ang pakiramdam na lagi siyang huli sa lahat ng bagay. Huli sa paliwanag, huli sa desisyon, huli sa pagiging mahalaga. Mahinang humigpit ang kanyang kamao. Hindi dahil sa nais niyang manakit, kundi dahil ayaw na niyang manatiling tahimik magpakailanman. Kung hindi ako isinasama, bulong niya sa sarili, kailangan kong humanap ng lugar kung saan may saysay ang presensya ko. At sa sandaling iyon, kahit walang nakakakita, may isang hakbang sa loob niya ang umusad. Isang hakbang palayo sa pagiging anino ng Monteverde. Lumipas ang maghapon na parang wala lang. May mga tawanan sa loob ng mansyon. May mga utos na ibinibigay. May mga bisitang dumarating at umaalis. Ngunit para kay Don Gustavo, mabagal ang oras. Sa hapagkainan, sabay-sabay silang kumain. Ngunit hiwalay ang mundo. Si Don Ricardo ang kinakausap. Siya ang tinatanong. Siya ang pinapakinggan. Si Don Gustavo ay nandoon lang. Nakaupo, tahimik. May sandaling muntik na siyang magsalita. Isang tanong sana, isang mungkahi. Ngunit bago pa man siya makabuka ng bibig, may ibang boses na agad sumapa. Hindi niya itinuloy. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam na niya ang mangyayari. Pagkatapos ng pagkain, tumayo siya at naunang umalis. Walang pumihil, walang nagtaka. Sa pasilyo ng mansyon, huminto siya sandali. Tumingin sa mga larawan sa pader. Mga Monteverde, mga tagumpay, mga alaala, na parang hindi kailanman magiging kanya. Kung dito ako ipinanganak, bulong niya sa sarili, bakit parang palagi akong dayo? At sa katahimikan ng pasilyong iyon, may isang bagay na malinaw na nabuo sa kanyang isipan. Hindi sapat ang manatili, kailangan niyang pumili. Gabi na nang tuluyang mapuno ng katahimikan ang mansyon. Tahimik ang mga ilaw, tahimik ang mga hakbang. Sa hardin, mag-isa si Don Gustavo. Nakatingin sa malayo, sa labas ng bakuran. Parang may hinahanap na hindi niya pa alam ang pangalan. Doon niya naramdaman ang presensya. Hindi biglaan, hindi pananakot. Isang boses, mahinahon ngunit matatag, ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ka bagay manatili sa gilid. Bahagya siyang napalingon.
Isang anino ang nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi pamilyar, ngunit hindi rin kaaway. Hindi agad sumagot si Don Gustavo. Matagal ka na naming pinagmamasdan. Dagdag ng boses, hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil sa mga desisyong ginagawa mo kahit walang nakakakita. Naramdaman ni Don Gustavo ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi papuri, hindi banta, isang pagkilala. Hindi kami narito para kunin ka. Wika ng anino. Gusto lang naming malaman kung hanggang saan ka handang mag-isip at pumili. Tahimik ang sumunod na sandali. Walang sagot, walang pangako, ngunit sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang kapatid ni Don Ricardo, kundi bilang Don Gustavo Mondragon. At nang maglaho ang anino sa dilim, naiwan si Don Gustavo na may isang tanong sa isip. Kung may lugar na may nakakakita sa akin, bakit ako mananatili sa lugar na hindi ako pinapansin? Hindi agad nakatulog si Don Gustavo ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang narinig sa hardin. Hindi pangako, hindi utos, ngunit sapat para guluhin ang katahimikan ng kanyang dibdib. Sa madaling araw, tahimik siyang bumangon. Hindi nagpaalam, hindi nagpahalatang may balak. Lumabas siya ng mansyon at tinahak ang isang lugar na ipinagbabawal sa kanya, isang bahagi ng negosyo ng Monteverde na hindi niya kailanman dapat puntahan. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sariling desisyon. Mula sa malayo, nasaksihan niya ang isang transaksyon. Legal sa papel, malinis sa dokumento, ngunit sa likod nito, may mga taong napilitang pumirma. May mga pamilyang mawawalan ng tirahan. May mga tauhang sumusunod dahil wala silang pagpipilian. Doon unang humigpit ang dibdib ni Don Gustavo. Hindi na ito simpleng pagtataka. Ito ay pag-unawa na may mali, at bahagi ang apelyidong dala niya. May magagawa siya, hindi para pigilan ang lahat, hindi para maghimagsik, ngunit gumawa siya ng isang lihim na desisyon. Ipinaalam niya sa isang taong hindi dapat makaalam ang detalye ng transaksyon. Isang impormasyon na magbibigay babala sa mga maaapektuhan. Tahimik, walang saksi, walang papuri. Pagbalik niya sa mansyon, wala ni isa ang nakaalam ng kanyang ginawa. Ngunit sa loob niya, malinaw ang pakiramdam. Hindi na ako basta nanunood. Nakikialam na ako. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya pa inaamin, isang linya ang kanyang tinawid. At hindi na siya kailanman babalik sa dating pwesto. Hindi nagtagal bago maramdaman ang epekto ng kanyang ginawa. Sa loob ng mansyon, may mga bulungan. May mga galaw na hindi karaniwan. Isang transaksyon ang biglang nahinto. Isang utos ang binawi. Isang pangalan ang binanggit sa mababang tinig. Isang lik, sabi ng ilan. Hindi nagsalita si Don Gustavo. Hindi rin siya nagulat. Tahimik siyang nagmasid habang ang mga matatanda ay nag-aayos ng gusot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mukha ni Don Ricardo. Seryoso, nag-iisip, naghahanap ng sagot. May bahagi sa kanya na gustong umamin. Hindi para magpakita ng tapang, kundi para marinig. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang sandali. Hindi pa. Sa halip, pinili niyang manatiling tahimik. Ngunit iba na ang katahimikang iyon. Hindi na ito kawalan ng boses. Ito ay pagpipigil. Sa labas ng mansyon, sa parehong hardin kung saan siya unang kinausap. Muling bumalik ang presensya ng anino. May galaw, sabi ng boses. At ramdam iyon. Hindi tinanong kung siya ang may gawa. Hindi na kailangan. Hindi ka pa namin hinihingan ng katapatan. Dagdag ng anino. Pero malinaw na may paninindigan ka. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Don Gustavo sa anino at nagsalita. Unang beses, kung may mali, hindi ba't tungkulin nating kumilos? Isang maikling katahimikan ang sumagot. Pagkatapos, isang simpleng tugon. Iyan ang dahilan kung bakit ka namin pinagmamasdan. At sa pag-alis ng anino, naiwan si Don Gustavo na may isang malinaw na pakiramdam. Hindi na siya nag-iisa sa pag-iisip. Ngunit papalapit na siya sa isang landas na hindi na niya basta mabibitawan. Kinabukasan, ramdam na ramdam sa mansyon ang pagbabago.
Mas maingat ang mga tauhan. Mas tahimik ang mga usapan. Tinawag si Don Gustavo sa bulwagan. Hindi ito paanyaya. Isa itong tawag na may bigat. Naroon si Don Ricardo. Nakatayo, seryoso ang mukha, hawak ang ilang dokumento. Hindi galit, ngunit hindi rin kampante. May impormasyon na lumabas. Wika ni Don Ricardo, diretso ang tingin. Isang bagay na hindi dapat nalaman ng iba. Tahimik si Don Gustavo. Hindi umiwas ng tingin. Ngunit hindi rin umamin. Kung sino man ang gumawa nito. Dagdag ni Don Ricardo. Hindi niya alam kung anong panganib ang pinasok niya. Sa sandaling iyon, may bigat sa hangin. Hindi dahil sa banta, kundi dahil sa pag-aalala. Doon unang naramdaman ni Don Gustavo ang kirot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil si Don Ricardo mismo ang nakaharap niya. Isang kapatid na naging mabuti sa kanya. Isang taong minsan niyang hinangaan. Ngunit sa kabila nito, malinaw sa isip niya. Kung aamin ako, wala na akong babalikan. Kaya pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa duwag, kundi dahil alam niyang hindi pa oras. Tumango si Don Ricardo, parang may nararamdaman. Isang kutob na ayaw niyang paniwalaan. Mag-ingat ka, Gustavo. Mahinang sabi niya, may mga desisyong hindi na mababawi. Habang papalayo si Don Gustavo, dala niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi galit, hindi puot, ngunit isang malinaw na katotohanan. Sa pagitan nila ni Don Ricardo, may pader ng unti-unting nabubuo. Gabi na naman, tahimik ang paligid, ngunit hindi na payapa ang isip ni Don Gustavo. Sa isang abandonadong daan sa labas ng mansyon, huminto siya. Hindi siya sinundan. Hindi rin siya pinigilan. Mula sa dilim, muling lumitaw ang mga anino, hindi na iisa. Tahimik silang nakapwesto, parang matagal na siyang hinihintay. Sa gitna nila, isang babae ang humarap sa kanya. Hindi siya nagpakilala, hindi rin kailangan. Alam namin ang ginawa mo. Wika nito, kalmado ang boses. At alam din namin ang kapalit nito kung manatili ka riyan. Hindi banta ang tono, babala, lumapit ang babae ng isang hakbang. Hindi ka namin hinihingan ng dugo. Hindi ka namin inuutusan na maghimagsik. Inabot nito ang isang maliit na simbolo, itim na rosas, simple ngunit mabigat ang kahulugan. Ito ay paalala, sabi niya, na may lugar para sa mga taong hindi kayang manahimik kapag may mali. Tinitigan ni Don Gustavo ang simbolo. Hindi niya ito kinuha agad. Kung kukunin ko ito, tanong niya, ano ang kapalit? Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang sagot na hindi niya inaasahan. Ang katotohanan, at ang responsibilidad na gawin ang tama kahit masakit. Sa huli, dahan-dahan niyang inabot ang simbolo. Hindi bilang panata, hindi bilang kasapi, kundi bilang unang tahimik na pagtanggap na may ibang landas siyang tinatahak. At sa gabing iyon, habang naglalaho ang mga anino, alam ni Don Gustavo, wala na siyang babalikan na dating tahimik na mundo. Kinabukasan, ramdam ni Don Gustavo ang bigat ng desisyon niya. Hindi basta simbolo ang hawak niya, isang paunang obligasyon mula sa Rosa Negra, ngunit lihim pa rin. Habang naglalakad sa mansyon, napansin niya ang galaw ng mga tauhan. Parang may ibang usapan, tahimik ngunit malinaw. May mga desisyon silang ginagawa na hindi kasama siya. Tahimik siyang nanood, nagmasid, pareho ng dati. Pero ngayon, hindi na siya basta nakatayo sa gilid. Sa hapagkainan, muli niyang nakita si Don Ricardo. Tahimik ang pag-uusap ng mga matatanda, ngunit ramdam niya ang kumpiyansa ng kapatid, hindi sa kanya nakatuon, kundi sa sistema. Doon unang sumabog sa loob ni Don Gustavo ang isang damdamin. Hindi sapat ang manahimik. Kung may mali, kailangan kong kumilos, kahit hindi ako hiniling. Ngunit may isa pang tanong sa loob niya. Pamilya o paninindigan? Sino ang pipiliin ko kapag nagkakontra ang dalawa? Tahimik siyang tumayo, huminga ng malalim, at tiningnan ang mga larawan ng Monteverde sa pader. Doon niya naisip, hindi siya basta batang pinagmamasdan. Hindi rin siya simpleng tagapakinig.
Simula ng galaw na magtatakda sa kanya sa landas ng Rosa Negra, ngunit hindi pa ganap nakasapit. Hating gabi na sa mansyon, tahimik ang paligid, pero sa loob ni Don Gustavo, maingay ang isip. Nakaupo siya sa balkonahe, nakatitig sa liwanag ng buwan. Hawak pa rin ang itim na rosas, malamig sa kanyang palad, mabigat sa puso. Sa malayo, naririnig niya ang tahimik na paghinga ng mga tauhan ng Monteverde sa loob. Walang nakakaalam ng ginawa niya sa nakaraang gabi. Walang nakakaalam na may lihim siyang pasya, isang desisyon na hindi na maliit. Isang tanong ang bumalot sa kanyang isip. Ano ang pipiliin ko? Ang pamilya na minahal ako ngunit hindi nakikita ang halaga ko, o ang paninindigan na ngayon ko lang naramdaman? Tumigil siya. Huminga ng malalim, at sa katahimikan ng gabi, may isang damdamin na malinaw. Hindi na siya babalik sa pagiging anino. Hindi na siya simpleng Don Gustavo Monteverde. May sariling landas na siyang tatahakin, kahit wala pang sagot sa tanong na bumabalot sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang episode 54, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.